Kamusta at maligayang pagdating? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 10 pinakamahirap na bansa sa buong mundo ngayong 2024. Ang listahang ito ay batay sa iba't ibang aspeto, kabilang ang GDP per capita. Mahalaga ang GDP per capita sa pagtukoy sa pinakamahihirap na bansa dahil sinusukat nito ang karaniwang produksyon ng ekonomiya bawat tao. Ang mababang GDP per capita ay nangangahulugang limitado ang mga mapagkukunan at mababa ang antas ng kita. Kaya't ito ay isang pangunahing palatandaan ng kahirapan at pagsubok sa ekonomiya. Simulan na natin at tingnan ang ika-10 sa ating listahan. Number 10. Madagascar. Ang Madagascar ay isang bansang isla sa timog silangang baybayin ng Africa. Ito ay nasa ika-10 pwesto sa listahan. Ang GDP per capita ay humigit kumulang 28,765 pesos. Mahigit sa 70% ng populasyon ang nabubuhay sa ibaba ng poverty line. Karamihan sa mga tao dito ay umaasa sa agrikultura para sa kabuhayan. Ang natatanging biodiversity ng bansa ay nanganganib dahil sa deforestation at climate change. Ang hindi magandang infrastruktura, limitadong akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan ay nag-aambag sa mataas na antas ng kahirapan. Gayunpaman, may pag-asa mula sa mayamang pamanang kultura ng Madagascar at potensyal para sa ecotourism. Number 9. Chad. Sunod ay ang Chad, na matatagpuan sa gitnang Africa. May GDP per capita na humigit kumulang 28,050 pesos. Sa kabila ng kayamanan sa likas na yaman, tulad ng langis at ginto, ang Chad ay nahihirapan sa political instability at korupsyon. Ang pag-asa ng bayan sa agrikultura at langis ay naging sanhi ng kahinaan nito sa pagbabago ng mga presyo ng kalakal. Limitado rin ang akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. At ang mga alitan sa mga kalapit na bansa ay nag-aambag sa pagdami ng mga refugee. Ang pagharap sa mga isyong ito ay mahalaga para mapakinabangan ng Chad ang potensyal nito at mapabuti ang buhay ng mga tao. Number 8. Liberia. Ang Liberia sa kanlurang baybayin ng Africa ay may GDP per capita na 28,005 pesos. Patuloy na bumabangon ang bansa mula sa mga digmaang sibil at epidemya ng Ebola. Karamihan ng mga Liberian ay umaasa sa agrikultura para sa kanilang kabuhayan. Gayunpaman, ang pagkasira ng lupa at kawalan ng makabagong teknolohiya sa pagsasaka ay pumipigil sa produktibidad. Limitado rin ang akses sa malinis na tubig, sanitasyon at serbisyong pangkalusugan. Ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho at political instability ay nagpapalala sa mga hamon. Gayunpaman, may pag-asa para sa pag-unlad habang ang bansa ay namumuhunan sa edukasyon at infrastruktura. Number 7. Burkina Faso. Ang Burkina Faso ay may GDP per capita na 27,170 pesos. Ang bansang ito na walang baybayin sa kanlurang Africa ay nahaharap sa mga hamon tulad ng political instability, tagtuyot at limitadong likas na yaman. Karamihan sa populasyon ay umaasa sa agrikultura, ngunit ang climate change at pagkasira ng lupa ay lubos na nakakaapekto sa kanilang production. Limitado ang akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Bukod dito, naaapektuhan ang bansa ng terorismo at mga alitan na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng libo-libo. Sa kabila ng mga problemang ito, kilala ang Burkina Faso sa mayamang tradisyong kultura at tibay ng loob.
ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa mas maliwanag na hinaharap. Number 6. Niger. Ang Niger ay may GDP per capita na 26,290 pesos. Matatagpuan sa kanlurang Africa. Humaharap ito sa mga hamon na nag-aambag sa mataas na antas ng kahirapan. Ang ekonomiya ay umaasa sa agrikultura at pag-aalaga ng hayop, ngunit ang tagtuyot at pagdisyerto ay nakakaapekto sa produktibidad. Ang mabilis na paglaki ng populasyon ay nagpapalala ng antas ng kahirapan. Limitado rin ang akses sa edukasyon at serbisyong pangkalusugan. Ang Niger ay nahaharap din sa mga isyu ng seguridad dahil sa mga alitan sa mga kalapit na bansa na nakakaapekto sa katatagan at pag-unlad. Ang pagharap sa mga isyung ito ay mahalaga para mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay. Number 5. Somalia. Ang Somalia sa silangang baybayin ng Africa ay may GDP per capita na 24,530 pesos. Ang mga dekada ng digmaang sibil, political instability at natural na kalamidad ay nakakaapekto sa ekonomiya. Karamihan sa mga Somali ay umaasa sa agrikultura at pag-aalaga ng hayop. Ngunit ang tagtuyot at pagkasira ng kapaligiran ay humahadlang sa kanilang produktibidad. Limitado ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at malinis na tubig. Patuloy na alitan at kawalan ng seguridad ang nagpapahirap sa pamumuhay ng libo-libo. Sa kabila ng mga hamon, ang mga tao dito ay nagsisikap upang patatagin ang bansa at mamuhunan sa pag-unlad. Number 4. South Sudan. Ang South Sudan ay may GDP per capita na 22,330 pesos. Ang pinakabatang bansa sa mundo ay humarap sa mahalagang hamon mula nang makamit ang kalayaan noong 2011. Patuloy ang alitan at political instability na nakaapekto sa ekonomiya at infrastruktura. Karamihan sa populasyon ay umaasa sa agrikultura at pag-aalaga ng hayop, ngunit ang alitan at pag-aalis ng tirahan ay nagdulot ng pagkakaantala sa produktibidad. Limitado ang akses sa serbisyong pangkalusugan at edukasyon, kung saan maraming South Sudanese ang nabubuhay sa kahirapan. Ang pagsisikap na makamit ang kapayapaan at katatagan ay mahalaga upang mapabuti ang pamumuhay ng mga mamamayan. Number 3. Democratic Republic of the Congo. Ang Democratic Republic of the Congo ay may GDP per capita na 21,670 pesos. Sa kabila ng kayamanan nito sa likas na yaman tulad ng mga mineral, nahaharap ang bansa sa mga hamon na pumipigil sa pag-unlad. Ang mga dekada ng alitan at political instability ay nakakaapekto sa infrastruktura at ekonomiya. Limitado ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at malinis na tubig. Karamihan sa populasyon ay umaasa sa pagtatanim, ngunit ang pagkasira ng lupa at kawalang makabagong teknolohiya ay humahadlang sa produktibidad. Ang pagharap sa mga hamong ito ay mahalaga para mapakinabangan ang potensyal at mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay ng mga tao. Number 2. Central African Republic. Ang Central African Republic ay may GDP per capita na 21,285 pesos. Humaharap ang bansa sa mga hamon tulad ng political instability, alitan, at limitadong akses sa mga mapagkukunan. Karamihan sa populasyon ay umaasa sa agrikultura, ngunit ang mga isyu tulad ng pagkasira ng lupa ay pumipigil sa produktibidad. Limitado rin ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at malinis na tubig.
Ang patuloy na alitan at kawalan ng seguridad ang nagpapahirap sa pamumuhay ng libo-libo. Sa kabila ng mga hamon, ang mga tao ay nagsisikap at umaasa sa pag-unlad. Number 1. Burundi. Ang Burundi ay ang pinakamahirap na bansa sa mundo sa 2024 na may GDP per capita na 19,415 pesos. Matatagpuan sa Silangang Africa, ang Burundi ay humaharap sa mga hamon na nag-aambag sa mataas na antas ng kahirapan. Ang ekonomiya ay lubos na umaasa sa agrikultura. Ngunit ang pagkasira ng lupa at kawalan ng makabagong teknolohiya ay humahadlang sa produktibidad. Limitado rin ang akses sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon at malinis na tubig. Ang political instability at alitan ay nakakaapekto sa pag-unlad ng bansa. Mahalaga ang pagharap sa mga hamong ito upang mapabuti ang kalagayan ng pamumuhay at lumikha ng mga oportunidad para sa mga mamamayan nito. Ang 10 pinakamahirap na bansa sa buong mundo ngayong 2024 ay humaharap sa maraming hamon na pumipigil sa kanilang pag-unlad. Ang political instability, alitan, kakulangan ng mga mapagkukunan at limitadong akses sa mga pangunahing serbisyo ay karaniwang issue na nag-aambag sa kahirapan. Gayunpaman, may pag-asa para sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga isyong ito, maaari tayong magtrabaho tungo sa mas makatarungan at mas matatag na hinaharap para sa lahat. Maraming salamat sa panonood at huwag kalimutan ng mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos natin.